Kailan ba matatapos ang lahat ng ito? Ang pangako ng Diyos, may hangganan ang kasamaan. Ang pangako ng Diyos, mahahayag ang katotohanan. Ang pangako ng Diyos, mabuti ang mananaig bandang huli. Pero, ang Diyos ang magtatakda ng kanyang panahon at hindi tayo ang masusunod sa panahong gusto natin. At dito papasok yung halaga ng pananalig, na naniniwala tayong may gagawin ang Diyos kahit hindi natin alam kung paano, hindi natin alam kung kailan. Sumainyo ang Panginoon, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos. Tumugon ang Panginoon, kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa puno ng sikomorong ito, mabunot ka at matanim sa dagat, at tatalima ito sa inyo. Ipagpalagay natin kayo'y may aliping nag-aararo o nagpapastol kaya ng tupa. Pagkagaling niya sa bukid, sasabihin ba ninyo sa kanya, halika at nang makakain ka na? Hindi. Sa halip ay ganito ang sinasabi ninyo. Ipaghanda mo ako ng hapunan, magbihis ka, at silbihan mo ako habang ako'y kumakain. Kumain ka pagkakain ko. Pinasasalamatan ba ang alipin dahil sa ginawa niya ang iniuutos sa kanya? Gayon din naman kayo, kapag nagawa na ninyo dapat ang lahat ng iniuutos sa inyo, sabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan, tumupad lamang kami sa aming tungkulin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang araw po sa inyong lahat. Nitong mga nakaraang linggo, pinagnilayan natin ang halaga ng mga biyaya ng Diyos sa buhay natin. Sinasabi na hindi naman masamang maging mayaman. Kung meron tayo mga pagpapala, ito'y pananagutan natin sa Panginoon. Lahat ng biyayang ibinibigay ng Diyos para sa kanyang kapurihan at para ang kapwa natin ay paglingkuran. Amen? Ito yung tinatawag nating pananagutan. At ipinaalala naman sa atin noong nakaraang linggo, para maging mapanagutan tayo, dapat ay matuto tayong makiramdam sa pangangailangan ng ating kapwa. Hindi pwedeng maging manhid. Hindi po pwedeng dahil komportable ang buhay natin, hindi na natin maramdaman yung paghihirap ng iba. At yun ang dahilan kung bakit hindi tayo nakatutulong. Hindi natin maramdaman ang kanilang pangangailangan sapagkat tayo higit pa sa sapat ang tinatamasaan nating kaginhawaan sa buhay. Kaya ngayon linggong ito, pinapaalalahanan tayo, minamahal ko mga kapatid. Huwag lang tayong maging manhid, huwag tayong maging manhid sa pangangailangan ng ating kapwa, at huwag din tayong maging manhid sa pangangailangan natin sa Diyos. Kailangan natin ng Diyos, kaya ang dasal ng mga alagad ay dasal din nating lahat. Panginoon, dagdagan mo po ang aming pananalig sa Diyos. Pakiulit nga po. Kasi kung minsan, para tayong si Propeta Habakuk, ang nakikita natin sa paligid ay napakadilim. Karahasan, kasamaan, kasinungalingan, patayan. Yan yung sinasabi ni Propeta Habakuk sa unang pagbasa. At ngayon, sa Pilipinas, ganyan din ang nakikita natin. Minsan parang nawawalan na tayo ng pag-asa, paulit-ulit na lang tayo. Ganito na naman ba? Saan na naman kaya tayo papunta? Kaya ang tanong ni Habakuk ay tanong din nating lahat, kailan ba matatapos ang lahat ng ito? Ang pangako ng Diyos, may hangganan ang kasamaan. Ang pangako ng Diyos, mahahayag ang katotohanan. Ang pangako ng Diyos, mabuti ang mananaig bandang huli. Pero, ang Diyos ang magtatakda ng kanyang panahon at hindi tayo ang masusunod sa panahong gusto natin.
At dito papasok yung halaga ng pananalig. Na naniniwala tayong may gagawin ang Diyos kahit hindi natin alam kung paano, hindi natin alam kung kailan. Kung matatandaan ninyo, kahit ang mahal na birhen, nung sabihin sa kanya ng anghel na magkakatawang taong anak ng Diyos sa pamamagitan nyo, manganganak ka sa pamamagitan ng Espiritu Santo, hindi niya maintindihan. Pero naniwala siyang mangyayari. Dahil kapag ang Diyos ang nagsalita, siguradong matutupad. Amen po ba yun? Kaya nga ang tanong natin, masama bang magtanong sa Diyos? Lalo na kapag nagdududa tayo, hindi naman masamang magtanong sa Diyos, lalo na yung, alam mo yun, alam naman nating mabuti ang Diyos, pero bakit ang daming masamang nangyayari? Alam naman nating hindi tayo pinababayaan ng Diyos, pero bakit hindi pa rin tinutugon ang ating mga dasal? Minamasama kaya ng Diyos na nagdududa tayo sa Kanya? Nagagalit kaya ang Diyos kapag nagtatanong tayo sa Kanya? Masama kaya ang loob ng Diyos sa atin kapag pinagdududahan natin siya? At ang sagot ay, hindi. Makinig kayo. God completely understands that you cannot understand Him completely. I-post nyo yan sa Facebook, ha? Naiintindihan ng Diyos na hindi natin siya maiintindihan. Dahil ang pangunawa ng Diyos ay napakalawak. Ang kaya lang nating unawain ay kakarampot. Ito lang ang nakikita mo, mas malawak ang nakikita ng Diyos. Ang kita ng Diyos ay hindi lang kung ano yung nararanasan mo ngayon, kung hindi kung ano pa yung tatamasahin mo sa mga susunod na panahon. Kaya nga kanino ka magtitiwala? Sa sarili mong pangunawa o sa karunungan ng Diyos? Hindi nagagalit ang Diyos sapagkat nauunawaan niya na hindi natin siya maunawaan. At sa totoo lang, mas mabuti pang nagtatanong ka sa Diyos. Mas mabuti pang kung minsan nagdududa ka sa Kanya. Mas mabuti pa na kung minsan ay marami kang hindi maintindihan at ito'y sinasabi mo sa Kanya, tanong niyo sa akin, bakit? Kahit yan ay pagdududa, dasal pa rin yan. At ang unang nangyayari sa pananalangin ay nababago ang ating kalooban. Mas napapalapit tayo sa Diyos. Kaya maaaring walang nangyayari sa paligid mo dahil hindi pa natutupad ang hinihiling mo. Pero natutupad na kung anong gusto ng Diyos na sa pamamagitan ng panalangin ay malapit ang kalooban mo sa Kanya. Kaya okay lang na magtanong, okay lang na kung minsan ay magduda, okay lang na kung minsan na iparamdam mo sa Kanya ang iyong pagtatampo o sabihin mo ito sa Kanya. Pero isang bagay lang ang huwag mong gagawin. Tanong niyo sa akin, ano? Wag na wag kayong bibitaw sa inyong pananalig. Dahil wala naman tayong ibang mapanghahawakan kundi siya. Ang sabi ng iba na nawawala na talaga ng pananampalataya, ang taong gipit sa patalim kumakapit. Pero sa isang Kristiyanong pinagkalooban ng pananampalataya noong binyag, ang taong nagigipit sa Diyos kumakapit. Amen po ba yun? At hindi man natin maintindihan ngayon, mauunawaan din natin pagdating ng takdang panahon. Ilan na po yung nakausap ko na nagkaroon ng malubhang sakit. Pagkatapos nilang gumaling, nakita nila ang karunungan ng Diyos na mas iningatan nila yung kalusugan nila, mas naging mapagmahal sila sa kanilang mga kapamilya, at yung iba ngayon natuto pang maglingkod sa Panginoon. Pero hindi lahat ay gumagaling. Yung iba, lumalala ang karamdaman. Kagaya ng kilala nating direktor na si Marulu Diaz Abaya. Siya may cancer. At nung minsan siyang tinanong, paano mo nilalabanan ang cancer? Sabi niya nung una, gusto niyang labanan. Lahat naman siguro tayo, ayaw na mangyari sa atin yon. Pero bandang huli sa kanyang buhay, bago siya mamatay, ang sabi niya, bakit ko naman lalabanan ang cancer?
kung ito ang maglalapit sa akin sa Diyos. At kung ito ang papatay sa akin, ibig sabihin, ito rin ang magdadala sa akin sa piling ni Jesus. Nakita niya yung karunungan sa kabila ng pagiging malubha ng kanyang karamdaman dahil ito ang ginagawa ng pananalig. It may not change the things around us, but it changes the heart of the one who prays. Kaya hindi totoong walang nangyayari sa ating panalangin. Mayroon palaging nangyayari, hindi man sa labas, sa iyong kalooban. Amen po ba yun? Kaya wag na wag kayong bibitiw sa inyong pananampalataya at pananalig. Kung minsan kasi, ang dahilan din kung bakit tayo nawawala ng pananampalataya, isinusumbat natin sa Diyos ang lahat ng mabuti nating ginawa. Lord, bakit mo ko binigyan ng ganitong pagsubok? Ba't ako nagkasakit? Ba't ako nabaon sa utang? Bakit ako namatayan? Ang aming bansa, hindi po ba napakadeboto namin? Halos linggo-linggo, buwan-buwan meron kaming piyesta, meron kaming prosesyon, pero bakit nangyayari sa amin ito? Siguro yan ang tanong ng mga nalindol sa Cebu. Bakit kami pa? Mabubuti naman kaming tao. Sana ang nilindol na lang yung mga ayaw umamin sa kabulastugang ginawa nila. Di ba? Pero, mahirap maintindihan yun eh. Lalo kung alam mong mabuti ka namang tao, tapos may masamang nangyari sa'yo, kahit kayo siguro mahihirapan kayong unawain yun. Pero maganda yung paalala ni Jesus sa ebanghelyo natin ngayon. Walang utang na loob sa atin ang Diyos. Sana maging malinaw sa inyo yan. Walang utang na loob sa atin ang Diyos. Na kapag gumagawa tayo ng mabuti, kapag nagpapakabanal tayo, hindi tayo namumuhunan para dinggin ang ating mga kahilingan. Hindi natin pwedeng isumbat sa Panginoon yung dami ng nobenang dinasal natin, o yung mga linggong ipinagsimba natin, o yung dami ng taong natulungan natin. Ginawa natin ang lahat ng ito, hindi dahil gusto natin ang kapalit mula sa Panginoon. Ginagawa natin ang lahat ng ito sapagkat bago pa tayo humiling, ang Diyos ay naging mabuti na sa atin. Tama o mali? If you do good works, if you pray often, if you go to Mass every Sunday, if you strive to become holy, hindi yan para may maisumbat ka sa Panginoon, kundi bilang tanda ng pasasalamat mo sa ating Panginoon. Amen? At yan ay tanda ng paninindigan mo sa iyong pananalig. Dahil ang pananalig na walang gawa ay patay, sabi ni Apostol Santiago. Kaya anong sabi ng Panginoon sa ebanghelyo natin ngayon? Kapag baalipin kayo at pinagtrabaho kayo sa bukid, pagdating ninyo sa bahay, i-expect ninyo, nasasabihin sa inyo ng amo ninyo, salamat, kumain ka muna. Merong mga ganong mababait na amo, pero hindi normal yun. Kung ikaw ay alipin, hihintayin mo na matapos muna lahat ng trabaho, hindi lang sa labas ng bahay, kundi sa loob. At pagkatapos nun, pagtapos ng kumain yung amo mo, at saka kakakain, ibig sabihin lang, walang utang na loob ang Panginoon sa iyo. Tayo ang nangungutangan ng loob sa Kanya. Amen? Kaya, ano ang sinasabi sa atin ng ikalawang pagbasa natin ngayon? Ang ating pananalig ay dapat ipahayag natin sa pamamagitan ng katapatan sa mga ipinagkatiwalang gampanin sa atin. Gawin natin yung mga gampanin na ipinagkatiwala sa atin ng mabuti bilang magulang, bilang mga anak, bilang empleyado, bilang pari, bilang bahagi ng mga church organization. Lahat tayo ay may gampaning ipinagkatiwala ang Diyos. Amen. Ang panawagan ni Apostol San Pablo kay Timoteo at sa ating lahat, gampanan natin ito ng tapat at mabuti. Bakit? Kapag ginawa mo ng mabuti ang lahat ng gawaing iyan, hindi mo namamalayan, ikaw na pala ang answered prayer sa buhay ng iba. Amen? Kahit nahihirapan ka, kahit nagdududa ka na sa Diyos, kahit humihina na ang iyong pananalig, huwag mong isusuko ang kabutihan ng iyong puso. Maging mabuting ama ka pa rin, maging mabuting magulang ka pa rin. Maging mabuting anak ka pa rin, maging mabuting empleyado ka pa rin. Tayong mga Pilipino,
kahit may mga nagtataksil sa atin, maging mabuting mamamayan pa rin tayo. Dahil hindi matatapos ang korupsyon kung tayo din mismo ay kurakot. Kapag kumukupit ka pa rin sa pera ng asawa mo, kapag nangungupit ka sa magulang mo, kapag hindi ka nagsasabi ng totoo, kapag hindi natin pinapanagot yung mga anak natin sa pagkakamaling ginawa nila, kapag pilit nating ipinagtatanggol yung mga kamag-anak nating mali naman talaga yung ginagawa, kapag hindi pa rin tayo bumoto ng tama, tandaan ninyo, hindi tayo nagiging bahagi ng solusyon. Dumadagdag tayo sa problema. Maging tapat tayo sa ating gampanin. At gamitin natin yung liwanag na ipinagkaloob sa atin nung tayo binyagan, ang liwanag na pananampalataya para magdala din tayo ng liwanag sa mundo. Dahil kung minsan ang dahilan kung bakit nararamdaman ng ating kapwa na hindi natutupad ang kanilang mga dasal, dahil tayo mismo ayaw nating maging mabuting tao, ayaw nating dalhin ang liwanag ni Kristo. Meron daw pong isang barbero na hindi naniniwala sa Diyos. Isang araw, may batang nagpagupit sa kanya at nakita niya yung bata, may krus sa kanyang dibdib. Sabi nung barbero, "Ato, naniniwala ka ba sa Diyos?" Hinawakan ng bata yung krus, sabi niya, "Opo, si Jesus ang tagapagligtas. Siya ang Diyos na aming pinananaligan." Naku! Kung totoong Diyos, mahina yan Diyos mo. Kaya hindi ako naniniwala sa Diyos. Kung totoong may Diyos, bakit may gera sa Gaza? Bakit may gera sa Ukraine? Ang daming namamatay na bata doon, na walang kalaban-laban. Bakit mayroong lindol sa Cebu? Ang daming namatay na mga tao doon. Bakit hanggang ngayon hindi nakukulong yung mga kurakot? Bakit hanggang ngayon, maraming magnanakaw, maraming mamamatay tao? Hindi totoo ang Diyos. Kasi kung totoong mabuti ang Diyos, dapat wala nang masama sa mundo. At yung bata, nakatingin lang sa kanya. Matapos sa gupitan, umuwi na yung bata. At nung sumunod na buwan, bumalik yung bata para doon sa barbero. At pag upo niya doon sa harap ng barbero, bago siya gupitan, sabi ng bata, "Manong, alam mo ba, hindi na ako naniniwala sa barbero." Sabi nung barbero, "Ba't ka nandito?" Sabi nung bata, "Kasi alam niyo, Manong, kung totoong may barbero, dapat walang pulubing nanlilimahid na mahaba ang buhok sa labas." Mga kapatid, isinisisi natin lahat sa Diyos kung minsan ang lahat ng problema ng mundo. Mga problema na kung minsan naman pala, ang solusyon ay sa atin magsisimula. May kadiliman sa mundo, oo. Pero matatapos ito sa takdang panahon na inilaan sa atin ng Panginoon. Amen? Pero po pwedeng ang liwanag na ito, hindi diretsyong manggaling sa Kanya dahil pwede tayong maging instrumento ng Kanyang liwanag. Amen. Ang narinig niyong pagninilay ay bahagi lamang ng aking Sunday homily na dineliver ko sa St. Martin of Tours Parish dito sa Bukawi, Bulacan. Welcome po kayong lahat dito mga ka-SMS. Pumunta lang kayo dito kapag araw ng linggo at gusto ko ring makasama kayo sa pagdiriwang ng banal na misa. Masusundan ninyo ang pagninilay na ito sa aking YouTube channel, ang Sa Madaling Sabi ni Father Franz Dizon, at maaari nyo ring makita sa iba't ibang mga social media platforms, sa Facebook, sa TikTok, sa Instagram, sa Twitter. Gayon din naman, inaanyayahan ko kayo na i-download ang #1 Catholic meditating app sa buong mundo, ang Hallow app. Ang prayer app na ito ay makakatulong sa inyong pananalangin at dito maririnig din ninyo ang aking mga daily reflections, ang pagninilay ngayon kasama si Father Franz Dizon sa Hallow app. I-download lang po ninyo ang Hallow app, hallow.com/pagninilay. Para makakuha din po kayo ng discount
para sa inyong subscription. Mapapakinggan din ninyo ang aking mga pagninilay araw-araw sa Spotify, hatid sa inyo ng Hollow app. Hanapin lang po ninyo ang pagninilay ngayon. Muli, ako po si Father Franz Dizon mula sa Diocese of Malolos. Ngayon, nandito sa Bukawi, Bulacan, St. Martin of Tours Parish. Magkita-kita po tayong muli at hanggang sa susunod na pagninilay.